Isang linggo bago ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inilatag na ng Philippine National Police ang pinaigting na seguridad sa Senado. Inanunsyo naman ng House Prosecution ang mga karagdagang private prosecutors sa kanilang panig, kabilang ang isang dating tagapagsalita ng Korte Suprema at 3 abogado mula sa malalaking law firms sa bansa. Ang detalye sa balitang A to Z ni Naomi Almohano. Nakahanda na ang deployment ng Philippine National Police para sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Una nang hinigpitan ng seguridad sa Senado matapos ang insidente ng pamamaril doon noong May 13, pero paiigtingin pa ito ngayon. We will be deploying appropriate number of personnel to ensure the peaceful conduct of the impeachment trial. Kabilang sa pinaghahandaan ng PNP ang posibleng pagdaraos ng mga kilos protesta ng iba't ibang grupo sa labas ng Senado. Isang linggo bago ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, patuloy na mahigpit ang seguridad dito sa labas at sa loob ng Senado. Kung makikita nyo nga dito pa lang sa gate ng Senado, bantay sarado na ang mga otoridad. Isa-isa nilang chine-check ang mga sasakyan, maging ang mga tao na papasok at lalabas ng Senate compound. Pero sa ngayon, pagtitiyak ng mga otoridad, We have no monitored or validated na mga threat or any other plans to disrupt yung conduct po ng impeachment trial. ngayong Lunes din ipinakilala ng House Prosecution Panel ang dagdag na 4 pang abogado sa kanilang hanay. Kabilang dito ang dating Supreme Court spokesperson Theodore Te na bahagi rin ng Free Legal Assistance Group. Gayon din ang top lawyers mula sa malalaking law firms sa bansa na sina Reynaldo Robles, Arnold Labay at May Divina Gracia. Itinalaga naman bilang impeachment trial advisor at spokesperson si dating Congressman Robert Ace Barbers. Anila, sumali sila sa prosecution dahil nais nilang tumulong sa pagpapatupad ng proseso ng pananagutan. Samantala, inanunsyo na rin Lunes ng umaga ni Senate President Sherwin Gatchalian ang muling pagbubukas ng Senado sa mga bisita kahit na nanatili itong naka-heightened alert. Makakapasok sa building ang mga bisita sa pamamagitan ng online registration system para yan sa mga non-Senate employee. Para sa balitang A to Z, Naomi Almohano.